Hello guys, magandang gabi. Gumano na agad yung part ko dito. Pero second game na to, Alex. So, King Gaming, grabe, pinick off nila yung dalawang core hero agad. Yung kanilang Monkey King at saka Grabe Medusa. naman. Ginamit din kanina, di ba? Sa Navi, tsaka Mineski, Monkey King, tsaka Medusa. Pero sobrang aga ng picks nila dito. Parang kampante-kampante sila, no? Kampante sila kasi binan nila dito yung Nyx Assassin. Binan nila yung Sniper. One of the heaviest counter of Medusa. Oo, and wala na rin masyadong ibang open na heroes na kayang sumabay dito sa Monkey King. Plus Medusa, dahil nahaban na yung Morphling, nahaban yung Troll, and yung Razor na natanggal din. So, Pati TA tinanggal din. tinanggal nila yung Razor kasi kanina ginamit ng TNC yung Razor. Kasi King Gaming, malakas sila mag-Razor Oo, yun nga. Number one Razor user din tong King Gaming. Kaya nag-uunahan lang talaga sila sa Razor. Might as well ban it or use it sa laban na to. Pero Predator, nilabas nila dito yung Rubik ni Teams kahapon na ang ganda ng naging performance. At Jakiro pa rin sila dito para kay AU. Oh, pero hindi kasi yung Rubik sa ngayon hindi ganoon kaganda yung makukuha niyang CS. I mean, walang masyadong walang kagaya ng kahapon, walang Ravage, walang Black Hole. So, ang makukuha niya dito siguro yung Winter's Curse na pinakamagandang ultimate. Yun nga may nag-ano dito ng Invoker Lahat, kahit ako po guys, nag-aabang din sa Invoker ulit ni Armel. Oh, It all Invoker takes a ni leap of Armel. faith. It all takes Okay din na pang-counter dito sa Medusa. EMP, Pang-ubos ng Tornado, pang-ubos ganun. ng mana. Pero titingnan natin kasi so far, crucial yung game na to TNC, titingnan natin kung ano bang magiging anti nila. Meron pa silang anti-mage, meron pang PL. Actually, meron pang Auto Devourer ba? Kasi AM, parang ginamit na nila yung Auto nakaraan, Devourer. diba? Kasi open pa dito kay Armel Kasi heavy counter yung OD sa Medusa. Oo, sa Medusa. And, ayun nga, parang medyo mahirap din kung, Terror Blade. Terror Blade muna sila. Ayun, Terror Blade ni So, Gabi. papalag-talag nilabas dito. ulit. Hindi sila manggugo ng OD, no? Hindi nila inantayan talaga yung Medusa. So, ang ginawa na lang dito ng TNC, dediretso tayo ng strategy natin na bahala na sila mag-Medusa. Basta rekta lang tayo kung anong mimithiin natin. Depende, pwede pa sila mag-push strategy dito. At saka, kagaya nung kanina nga, tingin ko na, rin nila sa game kanina, Minaski Navi, di ba, nag-Terror Blade din versus Medusa. So, kayang-kaya na rin palagan. And, hindi sila nag-focus masyado sa pag-counter ng draft ng King Game. Kasi may naman sila malakas naman sila pag nilalaro nila yung sarili nilang playstyle. Oo, ganun din talaga Either play to your playstyle or anti the hero, pero wala kayo sa comfort zone nyo. Ganun yung dito, yung basehan ng decision ng isang team. Anyway, nasa last pick pa. King Gaming, kulang sila ng offlaner. That's why TNZ, they need to ban out the offlaner. Last din kanina, di ba, ng King Gaming. Di ba last nila na pick dito is offlaner din. Offlane, oo. Laging offlane yung huling yung huling pinipick ng King Gaming. And pwede pa nga nilang i-ban ulit yung Underlord. Kasi okay din yung Underlord. Or siguro mga Tidehunter. Oo. Brewmaster, binan out nila. So, pero ayaw talaga nila yung Brewmaster, no? Ayaw din nilang dito yung Medusa. Ayaw nilang i-counter. Kasi yung TNC, nakuha nila yung cover hero ni Kuko, yung Bat Rider. So, talaga si Kuko dito? Pero, isa sa mga gusto niya, Bat Rider talaga. Kasi, may Doom, may Rubik, may Jahiro. So, alin yung magiging hero dito ni Teams? And Rubik. ni Armel. Diba? Armel. Pwede. Diba? So, pwedeng Armel Rubik? parang mahirap ata kung Armel Rubik. Siguro, Bat Rider mid. Pwede. Pwede. Tas Doom offlane. No? Titingnan natin. Kasi, hindi natin nakikita talaga At Jahiro mid, pwede. Pero, pwede. Hindi ba delikado yan? Hindi naman sa, sa delikado yung Jakiro mid. Pwede din sila sumugal sa mga ganitong strategy. Jakiro mid, early levels for Jakiro. At least, kaya niyang i-pressure agad ang Medusa sa gitna. Pwede nila yung gawin. Masaspam niya. Ang problema lang ng TNC kung sakaling mag-Jahiro mid sila pag nag-late game na. Pero team siguro to na Bat Rider Teams to na Bat Rider, Kuko, Doombringer. Kasi ginagawang 4 din minsan ang Bat Rider. Oo, ginawa na nga na yan ng TNC. And ginamit na rin ni Teams yung Doom. So, tingnan na lang natin kung sino magpipick. So, yun lang.
At second game na po tayo, guys. Gagawin nila dito, hindi na nila papa-late game. Kaso, syempre, risky yung ganung play. So, all in sila dito sa Terror Blade ni Gabi. At saka maganda din talaga na choice yung Batrider na pick dito. Kasi knowing na yung hero dito na Monkey King, di ba, magtitridan siya. So, with this Batrider na magpa-Firefly, makikita niyo yung Monkey King at saka pwede pa mahulog yung Monkey King sa puno. At saka ang maganda rin na Batrider kasi yung Sticky Napalm na yung turn rate ng hero, sobrang babagal. And etong Medusa, mabagal na talaga siya, di ba? And pati na rin tong Monkey King. So, mahihirapan dito. Kaso, nag-pick ng Omni Knight. So, kita natin dito, Omni Knights. Isa sa mga Kryptonite ng TNC. Kasi naalala ko dati, so far TNC unstoppable sila sa Serenity region. Pero nung nilabas ng Omni Knight ng Mineski, doon sila natalo. Doon sila nawala sa major. Ginamit na rin nila yung Omni Knight na pang talo sa Mineski ba yun? Basta nag-Omni Knight na rin sila. Sakat dito ng hero ng King Gaming. So, totoo lang, mas stable yung drafting nila. Pero TNC, susugal sila dito. At titingnan natin high risk, high reward. High risk, high reward pala. Pwede nilang ma-shutdown yung Medusa kasi sobrang sight talaga ng skills nila. And pag ganyan, hindi kayang tangkihin ng Medusa yung damage. Ayan na, high risk, high reward, mga sir. Kaya, ano lang po tayo dyan. Kapit lang. Titingnan pa naman natin yung second game kung ano ba talaga ang magiging outcome. Huwag tayo mawalan. Huwag tayo maging negative about this. Kasi sila yun Mas pro yan po sila sa atin, guys. Mas pro sila sa atin. Naiintindihan namin kayo na kinakabahan kayong lahat. Kasi kami kinakabahan din kami. Partida, wala tayong bet, pero kinakabahan din. Yung iba kasi, syempre, kinakabahan sila para sa bet nila. Tayo, syempre, support PH. Support PH teams po, mga sir. Mga C-teams. So, game number 2 po, mga sir. Titingnan natin kung sino ang lineup dito ng TNC. Sino kaya yung lineup nila dito, no? Kinakabahan ako kasi hindi ko nakikita yung kanilang drafting dito. Nakaano ka ba, Direk? Wala. Yan na. Umugong na. Narinig na natin yung Balyena. And for the side of si team, sa Rubik, si Ayo, sa Jakiro, Gabi, on this, at ano to? Batrider mid nga ata. Batrider mid to, kasi si Go, Batrider mid, guys. Pero, signature hero din kasi ni Kuku. Armel, nasa gitna, Ay, Kuku, nasa gitna. So, isa-safe lane siguro nila yung isang tatapat hero. Dito. Tapos, aggressive try lane. Batrider mid po, guys, katapat na Medusa. Kasi, maganda naman na choice ang Batrider Kasi, di ba, sinabi ko kanina, pang-counter siya dito ng pang-counter siya ng Monkey King. And then, maganda din siya, pagtapatan niya yung Medusa sa gitna. Kasi Medusa, wala siya pang lockdown, wala siya pang stun And ilang stacks ng Sticky Napalm, pwede siya mag-Firefly, patayin yung Medusa. Kaya niya nga patayin yung Medusa. And ang maganda sa Batrider, kasi sa laning phase, kaya niyang ipanalo. So, let us see, guys. Kasi erong King Gaming going aggressive on the bottom lane. Magkakaroon tayo ng teamfight agad. At King Gaming, apat na bounty roon. Makukuha and dito sa bottom lane, masayit din yung magiging aggressive try lane ng TNC. So, meron tayong Jahiro na, alam mo naman yung harassment na mabibigay niya. Pati na rin yung Rubik and kapag may Metamorphosis. So, sobrang sight nila sa lane. Yun lang, apat na bounty roon. Right from the start, kinabahan tayong lahat. Kita mo si Director dito. Grabe yung mukha dito ni Director, guys. Kinakabahan din po siya. Habang siguro maging safe lane, tatapatan yung Monkey King pupunta sa top lane. Pero knowing na Batrider yung nasa gitna, aalagaan muna yung Medusa dito ng ating Disruptor. Yun lang. Pwede. Yung tingin ko naman, kaya hindi nila nakuha yung mga bounty. Kasi nagpalit sila kanina, di ba? Nagtatansyahan sila kung ano yung magiging lanes dito ng King Gaming. So, iniwas nga nila yung Monkey King dito sa tri-lane ng TNC. At saka ito sa King Gaming, lamang sila dito sa laning sa bottom lane. Kasi Omni Knight, experience lang gusto niya Pag pumamatong siya ng level 5, naku, pwede na siya mag-solo-solo lang kahit tatlo yung kalaban. Yun nga. Kaya nga, hindi sila nagpahita agad. Para hindi ma-scout ng King Gaming yung laning na gagawin nila. So, kailangan talaga nila tong i-shutdown tong Medusa. Habang nasa baba lang si AU, teams will be on the mid lane para at least mag 2 versus 2 tayo ngayon sa gitna.
Ito si AU naman, tamang bantay lang kay Gabi sa bottom lane. Ayan na Si Armel, level 2. Lilipad pa. Aiming for the first blood. Hindi pa. Sayang. Hindi niya na-commit doon. Kasi meron na atang glimpse or anyway for Darkseer. Meron, level 2 na siya Pero meron pa siyang kinetic field dito And etong si Tim's level 1 pa lang, no? Napadora din kasi siya. Kuko hinaharas lang. Meron na yung Boundless Strike available. Boundless Strike na ibitaw. At si Kuko dito mamamatay sa top lane. Yun lang. Ayun kasi talaga yung gustong lane ng King Gaming, yung Monkey King, ang katapat yung Doom. Kasi pag nag-pop yung Jingo Mastery niya, sobrang side and parang wala lang yung kunat ng Doom dyan. Kita mo dito si Gabi, wala nang Metamorphosis. At si Old 11, naka-avance pa yung Omni-Knight. Hindi takot dito, iindahin niya lang yung mga harassment dito ng Jakiro kasi meron siyang sustain Oo, sobrang kunat nga yan. May heal, tas may buff pa, no? Naku po mga sir, kinakabahan tayo na. Tapos yung mga tao sa chat, ayun na, lalabas na yung mga, lalabas na yung ating mga dyan. Yung mga, puso at damdamin naglalaban. Naglalaban po dito yung ating mga puso, guys. At naiintindihan namin kayo. Anyway, for AU, nalugi pa dito yung nasa baba. At aantayin na lang nila dito na si Gabi again with the Metamorphosis. So far out, Gabi! Yun lang Ay! Muntikan pa. Ayun nga yung mahirap kasi pag walang Metamorphosis, sure lalapit siya sa creeps and etong si Old 11 mag-heal lang ng ganun. Or kahit nga yung creeps na ilalasik ni Gabi, ayun na lang i-heal niya, no? Kailangan lang talaga yung sa mid lane, baugin ng TNC. Anyway, ang bottom lane dito si Gabi, una din mag-o-online talaga yung Terror Blade against Medusa. Pwede sila mag-takedown in the mid game ng mga kakailanganan nila na mga objective. And also complementing out the Batrider, pwede din gawin ng TNC dito mamaya sa mid game. Gagawin nila na gipitin itong King Gaming. Pero anyway, as the laning would go, Kuko dito, Jingo Mastery, at yung Boundless Strike, fake out. Sa creeps nag-stun. Parang marami siyang ma-lifesteal. Oo. Kasi dalawang creep yun. Ito si Kaka, mamamatay ata. Nice one for teams. And also Kuko sa top lane. Papalag si Kuko. Walang Jingo Mastery. Fade Bolt tayo gamit. Grabe yung mischief. Pero saktong-sakto ang bawal. Guys, sasan na yung mga bashers. Hindi. Pero kasi may nabasa ko kanina na mas okay pa daw kung Doom mid. Pangit kasi kung Doom mid kasi magpa-farm lang si Kuko sa mid kung ganun yung mangyayari, di ba? Yung Batrider at least may harassment. Medyo nalugi lang si Armel ngayon kasi alam ng King Gaming na Batrider mid. Parang pinalamang ng sa una yung may disruptor, sinamahan ng disruptor, masayt yung harassment na mabibigay. Si Teams nagpatiwakal na lang para at least magre-respond dito. Habang sa top lane, mag-pressure na naman So, for Armel, solo muna yung Batrider dito. So, masisecure pa ng Disruptor talaga yung pagpa-farm siya ni Dash. Tingin ko pwedeng gawin ng TNC. Top lane na lang si Gabi, no? Then, si Kuko bottom lane. Kaya mag-1v1 sila sa bottom lane. Yung Medusa yung pressure nila. Change target. Jingo Mastery, mag-expire na po. Papalago sila dito kay Old Chicken. Habang si Kuko, Jingo Mastery, babalik na naman. Grabe, napaka-imba talaga ditong monkey game na to. Traumatic. Face boots pa. Ang hirap mo ng lanes dito ng TNC kasi, ayun nga, yung medyo counter din to sa Doom Napatay pa si AU. Si AU anyway, rotating on top lane. Nagamit ho yung telekinesis. Old Chicken, with this Jingo Mastery, babalik ng bagay yung kanyang buhay at hindi pa siya mamamatay dito sa top lane. So, iniwanan si Gabi one-on-one sa Omni-Knight sa baba. Parang delikado yan. Hindi pa tayo dyan. Pero Armel, nabigyan kamakailan si Armel sa gitna. Ayun nga. Kasi ito nga si Dark, grabe yung harassment na nabibigay niya. And sobrang low yung HP ni Armel lagi. Ayun tulog na daw. Tulog na baby. Habang si Omni-Knight dito sa baba, meron siyang boots at saka face boots siya guys. So, Kuko, kailangan lang talaga ni Kuko mag-level 6. Level 6, Pwede niyang i-shutdown tong Omni-Knight isang Doom lang, isang Doom lang. Wala nang sustain sa side ng King Gaming. Yung Omni-Knight talaga yung magandang Doom target dyan. And eto namang TNC, pag nakuha nila yung mga level 6 nila, pati si Armel, kahit nahihirapan siya ngayon, pag nakahanap sila ng mga pick-offs, lalo na pag meron silang ultimates, makakabawi na sila unti-unti. And pwede rin nilang i-contest yung stacks ng Medusa. So, tamang Firefly lang. Habang si Kuko, change of lane,
And then, wala pa rin harassment habang si Teams dito sa top lane. Nako, mukhang mamamatay to si Teams. Papasukin pa. Ito pa yung Splinter Blast. Saktong-sakto. Para sa side ng King Gaming. So, 2,000 net worth in the 6-minute mark. And AU finding out the lane for sinong isa-shutdown nito. Nag-switch na nga sila ng lanes. And si Gabi, saan napunta si Gabi? Nagja-jungle, no? Nagja-jungle na lang si Gabi. So, Old Chicken. Meron lang sustain dito. Sa side ng... nahihirapan din talaga yung TNC dito na mag-engage eh. Kasi pwede pang i-sustain dito. Malakas yung kanilang chance talaga na mag-turn around. Kaya yung si Kuku dapat pag pumatong to ng level 6, kailangan niya makadominate ng isang lane. Para at least hindi na mahirapan yung dalawang support ng TNC dito. Magiging stable na lang sila sa pag-aalaga dito para kay Gabi sa kanyang Terror Blade. Oo, yun nga. And yung sa top lane naman, maganda for TNC kasi nakakuha ng experience yung dalawang supports. And alam naman natin, yung Jahiro kahit position 5, kung medyo mataas yung level and magka-item, sobrang sight niya pag team fight. Oo. And pati na rin yung Rubik ni Teams. Oo. Pero I'm bothered by the fact na itong si Armel, wala pa nagagawa as far as the game. Pero maganda din to ha, nagro-rotate yung Monkey King, nahihirapan din ngayon mag-lane, si Old Chicken. Ayaw niya na sa top lane, no? Ayaw niya na sa top lane, guys. Hinahanap niya talaga si Kuku. Kaso pag level 6 ni Kuku, mahirapan na rin tong Monkey King mag-lane. Oh, Deward. Kita ho nila dito. Pwede nila patayin. Lilipad pa yan. Oh, lilipad muna. Ice Path. Nag-ventis. Sexy. Oh, sexy. Reviver. Habang si Armel, yung CS na Batrider, now nagpo-fall off. This Medusa right now, double CS sa lahat ng core heroes ng TNC. Oh, yung Medusa kasi, na andun yung Disruptor para i-zone out yung Batrider. Kaya syempre, makakarami talaga yung last hits and may stacks din siya. Pero mamaya, tingin ko ang gusto ng TNC dito, pagkakuha lang ng mga level 6 or kahit isang core item lang para sa mga heroes nila. Ayan, so sama-sama yung apat, then eto naman si Gabi magpa-farm. Ayan na, si Kuku Infernal Blade na gamit, habang yung Omnet dito. Uy, yan dyan si Uy. Meron lang siya status resistance. Uy, may nakikita ko dyan na may number. Tawag mo pa yung tropa mo pare, para dumami kayo. Kulang pa yan. Mga sir. Habang si Teams dito sa top lane, si Kaka, may sustain, cold embrace, nag-amit. Delikado po si Teams. Pero ang maganda doon, napilitan mag-TP si Old 11. Kulang pa yung mga tropa nyo. Tawagin yung mga tropa nyo, mga guys. Para at least marami tayo dito. Masaya tayo. Oh, di ba? Oo, di ba? Viewers pa rin. Viewers pa rin yan. Manood lang po kayo. Wala pong problema dyan. Totoo. Si Armel, nagpa-farm na po yung Batrider. Anyway, for Batrider, saan na siya nag-lane ngayon? Kumuha ata ng stacks. Stacks lang siya muna. Pero yung Medusa po, mga sir. Uunahin ng Medusa dito yung Dragon Lance. 4.3k, naku. So, pero tiwala lang. Oy, naku, walang kawala dito. Patay na patay. Pero nakomit niya yung Doom para makaalis lang. Defensive 1, then mishaps sa side naman. Yung Doom na kinakailangan ng pick-off, nagamit niya lang defensively. Oo, kasi mamamatay talaga siya doon kung hindi na ginamit yun. Lalabanan siya ng King Gaming. And ang maganda naman dito kasi napilitan mag-rotate yung supports dito sa bottom lane. So, yung top lane... Uy! Winter's Curse! Nakakontain si Armel. Nakita ho dito yung Batrider. Ay, sakit po nun. Patay ba si Armel? Ito pa yung Thunderstorm. Bursting down Armel. Glimpse back. Batrider dyan. Mamamatay po yung Batrider. Clash goes on. 4 heroes of King Gaming. Nasa baba, guys. Habang si Kuku, papasukin na po dito ni Old Chicken. May Jingo Mastery pa yan. At right click lang. Teams dito nakapag-teleport. Kaka, surviving. Si Kuku dito makakalis. Ay, sakit. Ay, no, kakabalik lang kaka-responde lang ni Teams doon. At siya yung uwi agad. Tsaka yung nangyari kasi doon, gusto lang sana nilang i-contest yung 10-minute bounty rune. Kaso hindi nila in-expect na halos 5 heroes ng King Gaming yung andon. Siyempre, surprise. Oo. Kailangan lang talaga ng magandang comeback dito sa side ng TNC. And yung kita nyo naman po mga sir na napipilitan na talagang mag-rotate dito yung si Armel yung sa kanyang Batrider. Oo, kaso mahirap para kay Armel kasi hindi pa siya kumuha ng Flaming Lasso. So minamax niya muna siguro yung Firefly. And syempre pag ganyan, wala pa kayong masyadong disable and that time wala ding Doom. Tawagin mo mga kakampi mo, men. Huwag ka mag-sorry sa akin. Tatanggapin ko yung mga sabi nyo dyan. Wala akong pakialam. Basta ako, gagawin ko yung trabaho ko. Magkakas ako. Sa ayaw nyo sa hindi. Pero nasa mid lane ho si AU. Naku, grabe yung rotation dito ng King Gaming mga tropa.
And AU, makakasurvive. Armel. At yung Batrider, wala pa tayong laso nakikita dito. Kasi either way, TNC, hindi pa sila nakaka-pick off. Wala sila masyadong crowd control kasi yung Jakiro dito, busy pa talaga siya eh sa mga pag-counter engage eh. Kailangan na talaga nila yung flaming lasso. Kailangan nila yung flaming lasso para maka-engage. And meron na ngang flaming lasso kasi yung build niya yun ng Batrider, hindi naman na talaga kinukuha agad yung flaming lasso. So, kinuha nila rin yung Firefly. Mas minax niya para makakuha siya ng stacks sa jungle. Yun, kitang-kita ko dito. Grabe yung yung Monkey King with the rotation indeed na nakukumit ni Old Chicken, giving space for the Medusa to farm. Oo, yun nga, grabe si Old Chicken na galing sa top lane, bottom lane, mid lane, then top lane ulit. Habang si Kaka, hinahanap ni Kaka and Kuku. Hindi sila nagkatagpo. Naghahanapan sila. Hindi sila, pinagtagpo sila guys, pero hindi sila tinadhana na makikita nyo dito sa bottom lane. Habang Gabi, with his metamorphosis, kukunin yung first objective for the side of DNC. So, first tower, not bad. Uy! Wala ko madidinay pa ni Kaka eh. Habang nasa gitna po mga sir, kukunin yung pangalawang tower. Kuku, teleport. Pero kulang pa po sila dito ng backup. And wala pa rin masyadong panghabol yung TNC. So, tingin ko, siguro pwede nilang wardan na lang yung jungle ng King Gaming. Then, kapag nag-take ng stacks yung Medusa, pwede nilang i-contest yung stacks. AU. Old Chicken guys with this Monkey King. Hirap makaporma. Kita nyo King Gaming, 4,000 net worth para sa kanila. And I think they need to regroup. They need a huge pick-off para at least pwede sila mag-Roshan. Siguro ito na yung inihintay nila na item for Armel. Drums para makahabol sila kasi kanina nag-try silang kumuha ng kill kaso tinatakbuhan lang. Syempre alam nila may mga ultimates dito yung TNC. So pwede sila mag-smoke dito. The moment is now. They need to make a move because Medusa going bigger by minute. Yun nga, 7.2k yung network. Ay! Pinatikim mo dito ng Wukong's Command. Makakalis lang yung Rubik at magpapatuloy yung habol ni Old Chicken. He has this telekinesis. Ay! Kumuha dito. So, okay lang yun para kay Teams. Pero ang taas ng level ni Teams. Mas mataas pa level niya dun sa Monkey King. Uy! Burn down? Pero nakasurvive pa si Kaka. First yun na ni Armel na laso hindi pa nakapatay. Okay sana TV kaso may guard dyan 250. Okay lang po yan guys. Nararamdaman namin kayo guys. Nararamdaman na ang sakit talaga tingnan yung mga ganitong pagkakataon. Pero kapit lang po tayo. Ano yun? May lumaki yung map eh. Lumaki ba yung map? Baka yung pinagpa-farman ng Medusa, yun na yun. So, Medusa, hindi pa gine-give up dito ng King Gaming nasa mid tower. Yan yung pinaka-importante dito, Alec. The more na meron silang advantage sa map control, kaya ayaw na ibigay mid tower, the more na nakaka-farm yung Medusa. Medusa, 9,000 net worth compared sa kay Gabi na 6,000 pa lang. Pero eto na yung unang smoke play na gagawin ng TNC. So, may mga ultimate sila and tingnan natin kung may mahuhuli kaso parang wala ata. Nagpapa sila ng drum. Nandoon pa yung Omni Knight na merong sustain. And eto na yung Doom. Nakuha ho nila yung Omni Knight na Doom. Pero si Kuku nakulong. And the damage and the stone case. Atras muna. Ang TNC, ang ganda ng ice spot sa dalawa. Pero may boundless strike at nahaduken dito. Patay yung Omni Knight. Pumasok pa dito yung Winter Wyvern. Gusto ng Winter Wyvern ng skill. Pero anyway, TNC, raragasa, nag-buyback na ho dito yung Dragon Knight, napako yung Jingo Mastery, si Kuku dropping down at si Kuku magiging sacrificial lamp sa side ng TNC. So, bail out dahil nga yung Omni Knight bumalik sa laban. And grabe yung backup dito ng King Gaming 3 heroes lang yung andon, then biglang naging 5 dahil nga meron silang shrines. And parang hindi sulit for TNC. Tingin ko, ang gusto sana nilang hanapin, yung Medusa na nagpa-farm, kaso saktong andun yung Omni Knight. Syempre, mas gusto mong i-doom yung Omni Knight para hindi na makapag-guard dyan. So, minalas lang din siguro yung smoke ng TNC doon. Tapos high ground yun Tapos TNC. Yun nga wala din silang doon. Wala din nata silang ward nung dun sa may high ground. Dahil nga yung Medusa dito, nakakomit na yung... pwede siya mag-backsat kasi sobrang kunat niya na as of this moment. Malapit na rin siya mag-mantas time. Naka-smoke din pala yung King Gaming. Ayun, aggressive pa sila. Ayun yung tatlong heroes laging magkasama.
Space lang talaga eh. Habang si Kuku, nakikita na naman yung kaka-respond lang na and wala din siyang Doom. Oo, wala guys. Kukuha siya dito. Kailangan lang ng responde. Armel, chase down. Kailangan nila ng teleport. Hinuhuli ho nila pero Winter's Curse to act to contain yung Batrider. Nagamit pa yung Wukong's command at pinapadal-padal dito yung panike. Si Tims, bumalik pa si Tims. Patay din dito. Triple kill para kay Old Chicken. Ay, ang yaman na rin kasi ni Old Chicken dahil ang dami niyang nakukuhang kill and assist sa pag-ikot-ikot niya sa mapa. And ayun nga, nagulat din ako dito kay sino ba to? Si Dash na sumasama na siya. Hindi siya yung Medusa na farm lang ng farm na walang payo sa teammates niya. Kasi ang ginagawa ng King Gaming ngayon, 5 silang nagsasama-sama. So hindi rin siguro ina-expect ng TNC na ganun yung mangyayari. Kasi itong si Gabi, kailangan niya pa muna mag-farm. So, ayun na po mga sir ha. Kukunin na po dito. Manta style na pala. Manta style, 7,000 net worth in this 17-minute mark. Kuku, kakakulang lang ng kanyang Doombringer. Kinakailangan lang talaga nila maka-pick off dito or magandang team fight. Kasi, Terrorblade dito, pumupuso pa rin tayo dito kay Gabi. And Gabi, may Manta style na rin po si Gabi. Lamang lang po talaga yung Medusa ng isang item dito. Oo, kasi may andaming stocks ng Medusa. Kaya ganun. Sabi nga dito, na kay Gabi pa rin yung tiwala. So, titignan natin kung makakabawi ba talaga itong TNC. Kasi, instead for them going aggressive, instead for them na sila dapat yung nakaka-control ngayon ng mapa, dahil nga sa rotation ni Old Chicken. Oo, si Old Chicken. Sobrang ganda ng pinapakita. Oy, nako, na-Doom ba? Ayan yung Doom, ayan yung laso. Kinumit lahat dito sa Unggoy na nangungulit lang. Guardian Angel and the sustain! Why? Grabe dito yung sustain. Babalik pa si Kuku. At medyo masasilent siya. Hinahabol yung Unggoy. Going deeper. Winter's Curse na commit pa guys. And Armel, wala magagawa. Maiiwanan yung Doom. Si Tims, meron siyang Guardian Angel na nakomit din na stolen. Kuku will try to survive. Kuku, alis na siya. Pero nakakulong pa rin sa kinetic field. So patay ho dito yung Doom. Grabe si Tims, ginagawa lahat para lang dito. Ay, TP! Wow, Tims! With the Winter's Curse. Clash goes on. Gabi nagparamdam. Dito sa harapan niya lang. At ganda ng ice spot dito. Dropping down si AU. Mamamatay si AU. Will he fall down? Yes, he will fall. Buyback afterwards. Si Old Chicken, mababurn down pa. At yung habol dito, boundless strike. Naiwasan, pero hindi pa rin maiiwasan. Yung kamatayan, dito ni Old Chicken. Anyway, for TNC, nice turnaround from them. Nakuha ho nila yung Omni Knight ho dito. Napatay pa nila yung Monkey King. And yung Medusa, wala ho ng HP yung Medusa. And also, kinukulang siya sa mana. O, tsaka maganda dun sa nangyari kasi yung Medusa imbis nagpa-farm, sumasama siya sa team fights. Grabe si Tims doon. Well played from Tims the Rubik. Grabe si Tims, no? So, ayun lang yung ginagawa ng TNC. Tiwala lang. Kaya kayo guys, tiwala lang din. Parang Rubik mo yun yung sa showmatch. Nang bola pa. Naalala ko tuloy na yung kuha ng mga skill. Ganun yung dapat talaga gagawin ng Rubik, guys. Lahat ng crucial skills. He has stolen out the Guardian Angel, first ultimate. He has stolen out the Winter's Curse. Ano pa yung nakita niya? Boundless Strike. Oo, Boundless Strike pa. Pero grabe din talaga si Old Chicken sa pagda-dodge niya eh. Bilid din ako dito. Pero eto yung engagement. Winter's Curse, initial engagement. Yung Rubik na contain. Nakulong pa silang dalawa! Ay, sakit tingnan. With the Wukong's command, walang kawala dito yung TNC. And they could go for the Roshan afterwards, knowing that the Metamorphosis is still on cooldown. Ayun nga yung medyo hindi ganun kaganda sa draft ng TNC kasi etong Terrorblade, nag-rely siya sa Metamorphosis. Eto namang Doom, syempre sa Doom niya. So, pag parang matagal yung cooldown. So, pag cooldown yung dalawang skills na yun, alam ng King Gaming na pwede silang lumaban. So, Armel, no Blink Dagger for Armel. Actually, mayaman po yung Batrider. He has his 1,400 gold available. Pero ngayon, ang Medusa, so far out sa kanyang pagpa-farm. Si Gabi, maybe, kaya niyang pantayin yung firepower ng Medusa. Pero yung mga core hero dito mga core hero ng King Gaming. Si AU pinabalik na at walang kawala po dito yung Jack Hero. Lilipat siya dito. Pero yun lang, wala talaga. Nakakapikon daw. Okay lang po yan mga sir, kapit-kapit lang po tayo. Lahat naman tayo napipikon, lahat tayo tao lang.
Habang yung Terror Blade. May mga nababasa ako na parang experiment daw. Tingin ko, ayun lang yung tingin nila na pwedeng itapat sa Medusa. Para sa akin, okay naman sana yung Batrider na na-box out lang si Armel sa mid lane nung Disruptor. Kung wala yung Disruptor doon, kaya na talagang tapatan yung Medusa. Okay naman talaga eh. Pero actually, mautak lang talaga yung yung King Gaming, talaga yung King Gaming talaga. Totoo lang, wala naman talagang problema sa sa galawan lang talaga. So na-anticipate din talaga nitong mga Chinese yung ginagawa ngayon ng TNC. Habang ito yung comparison ng ating net worth, kita mo yung Doombringer at saka Omni-Knight, so far out ng Omni-Knight because he has this level 10 talent na 90 gold per minute. Makaka-devour man si Kuko, pero ilang beses siyang namatay eh. So, biglang tahimik po tayong lahat mga sir. Habang yung TNC, nakasalalay din tayo para dito kay Teams. Sa kanyang mga stolen spells. So, Medusa nasa baba guys. Hurricane Pike. Hurricane Pike. Purification nakuha niya. Hinahabol siya dito, mag-Glimmer Cape. And then, Glimpse. Nag-Glimpse talaga siya. Hinabol siya ng Glimpse. Dito si Teams, may konting sustain, papatagalin. Pero, yung 4 guys, masisecure yung kill dito sa Rubik. Parang basang-basa na rin kasi ng King Gaming yung nagiging playstyle ng TNC. Alam nila na madalas nag-all-in sila kay Gabi, lalo na sa draft nila ngayon. So, alam nilang etong Terror Blade, pagka-farming lang ng TNC. Pero wait lang, Terror Blade ng Winter's Curse, double teleports, makukumit pa. Ang ganda pa ng kulong ho dito. Si Gabi, hindi pa makakasander, pero nandyan ho si Armel trying to save down Gabi. Sander, nagamit na glimpse back po. Nagamit yung Guardian Angel. Pero si Gabi, what will you do sa ating 3 heroes? Teleport out! Nice! Patay sana yung Terror Blade. Pumapuso pa rin yung TNC. Pumapuso pa, pumapalag pa yan. Yung kanina, ang ganda nung pagka-manta style niya doon. So, nakapag-sander pa nga siya. Ilang beses na yun yung clutch ng mga teleport yung Doombringer at saka yung Terror Blade. Yung King Gaming kasi nabasa rin nila yung magiging playstyle ng TNC na magkasama-sama yung 4 na hiwalay yung Terror Blade. So, ang ginagawa ng King Gaming, nung early game pa lang, yung Medusa, parang ang ginagawa nila kung saan nag-farm yung Medusa, andun din yung 4 na heroes, parang andun lang sila sa malapit, para kung sakaling igank yung Medusa, andyan lang, malapit lang yung backup. Habang yung game progression natin, double digits na para sa King Gaming. Yung alamangan, nasa 23 minutes pa lang tayo. Nasa mid-game na, pero 11 minutes. Ito po yung replay kanina. May ganun. Meron na yung replay production natin ito mga sir. Ayun na. Ayun. Sakto yung Guardian Angel, nakomit pa. Parang yung TNC dito kasi heavy ultimates yung nakuha. Nasayang din yung Guardian doon. Tapos yung Winter's Curse. Item check po tayo. Hurricane Pike for Medusa at saka meron siyang Manta Style. At yung Butterfly niya, meron na siyang pambili ng Eagle Song. High ground, Armel. So, surprisahin! Nahulog sa puno yung unggoy. Hinawakan. Meron pa tayong Ice Pat sa unahan. Nadumo dito si Old Chicken. Maybe this is the time for TNC. Pero meron sustain mo dito yung ating Omni-Knight. Gagamitin ho yung Stone Gaze. Aalis lang si Old Chicken. Nakomit ho yung Glimmer Cape. Habang si Gabi chase down. At ang ganda ng Ice Pat na abutan. Pero 4 staff out. Winter's Curse. Nakomit kay Kuko. Magpupush na lang dito si Gabi. Wukong's Command. Sa gitna ng laban. Si Kuko iniinda yung Wukong's Command. Pero yung aling Doombringer mamamatay. Going deeper for the side of TNC. 1 casualty from them. King Gaming, the clash must go on. Kasi eto yung turnaround. Armel, lilipad muna palayo habang hinahabol siya dito ni Old Chicken. Natapos na ho yung Doom. At gaganti ho dito yung Monkey King. Hinahabol pa siya si Kaka. Grabe, may Blade Dagger pa. Yun yung Boundless Strike. Patay dyan yung Paniki. Ayun na nga, kagaya nung sinasabi ko kanina. Pero wait lang si Teams, naibit. So, kagaya nung sinabi ko kanina na yung heroes ng King Gaming, lagi silang nakadikit lang dun sa Medusa. So, kung maghahanap ng pick-off yung TNC, ayun, parang mali yung laging nagiging target nila. Kasi, hindi kung mag-smoke kayo, maghanap kayo ng pick-off, gusto mong mahanap, hindi yung 5 heroes, diba? Siyempre, Medusa or etong Monkey King, pwede nilang i-pick off. Kaso, laging andon pati yung Omni-Knight na nagsustain sa kanila. May sustain sila. May 4 staff pa. May Winter's Curse pa. Tapos may Glimpse back. Ang hirap humabol. Lahat na ng ginagawa ng TNC para lang makarekta. Pero so far, grabe yung pinapakita ng King Gaming. Precise yung kanilang pag-back out. And then, by the time na matatapos sa lahat ng skills ng TNC, doon naman sila gaganti.
Grabe yung mga viewers sa chat, to. Oo, ganun talaga. Hindi natin na yan sila mabiblame, guys. Kasi hindi natin mabiblame kasi yung tingin ko naman, yung Keen Gaming, mas prepared sila para dito sa game na to. Hindi din natin na mabiblame din talaga yung mga yung mga nasa chat kasi puso yan nasasaktan din sila Meron din silang damdamin Pero eto sasaktan diyan si Teams nakapag-glimmer cape. Meron ba silang detection? Yes, they have. And Teams gustong makalipad. Sayang na sayang, patay lang ho dito yung Rubik. Oh my god. Tier 3 tower na agad. Tier 3 tower with the Aegis advantage. Very fresh Aegis for Medusa. Nasa frontlines lang po. They need Gabby right now. Saan kaya magpapatungo yung Gabby na Terror Blade? Kasi kung nasa frontline siya, kinakahit out ng delay siya So ngayon, kailangan lang nila ng initial engagement from the Batrider. But TNC, they can do nothing about this one kasi meron lang yung Aegis na advantage. Hanggang tingin na lang po sila magdedepensa dito sa gitna. Armel, nasan yung engagement? Kuko with the initial one. Kuko, hindi siya nakulong pero si Kuko makakabalik pa. Yung Doom dyan, inaantay na lang ng Omni Knight na matatapos. Winter's Curse, pumasok sana si Armel, makakalis pa si Dash. Grabe yung galawan dito ng King Gaming. Hinabot si Old Chicken. Mayroon ho yung smoke dito para hindi makita ng TNC. So, TNC, okay lang po sa kanila na nakuha yung mid tower kasi wala pang casualty talaga. So, they could sacrifice. Kailangan lang talaga ng isang magandang team fight. Gabby dito, I think Gabby will have the damage. Sufficient na rin Sufficient na rin yung damage. Ano na bang item? Hindi kasi natin Skadi Manta style. Nasa kay Gabby na. So, medyo mahunat na siya. And, yun nga yung mga sinasabi ng viewers natin dyan na bakit daw pinik yung Batrider. Hindi siya ganun kagandang pick. Pero, ang gusto sana kasi ng TNC na early game, pati na din yung laning phase, makuha nila. Kasi syempre pang early yung heroes ng TNC Hindi mo naman kasi ine-expect na sobrang yayaman agad yung Medusa. Diba? Ang ganda rin ng rotation ni Old Chicken. Tapos grabe din yung stocks din ng Disruptor. Nasa execution pa rin talaga ng mga heroes. Gugo, pumasok na. Stun dito. Pero merong sustain. Grabe talaga yung Omni Knight. I think this is the kryptonite talaga ng TNC. Yung Omni Knight talaga. So Medusa, may Aegis pa yan. 2 minutes mahigit pa yung kanyang Aegis, guys. They're taking care of. Si Kuko napabalik. Si Kuko dropping down. Hindi pa namatay. Pero si Gabby, hanggang spam lang po mga tropa. Hindi pa makukumit yung Metamorphosis. Kasi pag nakumit yung Metamorphosis without gaining any clash, tatakbo lang to ang King Gaming Medusa, nasa harapan lang. Split shot lang. Tamang spam lang ng skills. Pag lumapit sila dito, may Winter's Curse pa. Si Gabby, pipilitin yung Thunder. Ayan na po yung Winter's Curse. Meron pa tayong Static Storm Kinetic Field combo. Habang si Kuko na Stone Case, na Wukong's Command. Nag-double vibe ako dito yung TNC. Kailangan na nila pumalag pero wala na huli yung mini-barracks. Pumasok na ho si Armel. Hindi para nakapaglaso yung Batrider. Yung Scepter na lang po sa sarili. Mako Fire, Ice Path. Ang ganda dito sa tatlo pero merong Guardian Angel. Nakakomment na rin. Wala pang namatay sa side ng King Gaming. Double kill pa yung Medusa. Buyback ko dito para sa side ni Armel. TNC defending out. Pupuso sila dito. Medusa, hindi pa nila papabayaan. Meron pa silang pang-alawang buhay. Round 2. Medusa, buhay pa. So, Aegis, mapapap. Kinuha na ko dito yung Batrider, yung si Armel, naiwanan, mapimpitas, si Thunder na yung Medusa, mapaburst down ba nila? Wala namang buyback po dyan, pero grabe yung sustain. Meron pang Cold Embrace, pero si Gabby will finish off this Medusa. 3 heroes to fall, pero sa mission complete po dito yung King Gaming sa top lane. Ayan na, okay. Sige, chat muna kayo dyan, guys. Ayan, so, kaya naman kahit papano, nakapalag sila, kaso ilang buyback yun? Hindi kita Ayan, basta dalawang buyback, ay hindi, 3 buyback sa side ng TNC, and, ayan, 2 barracks ang nakuha. Pero, that time walang Doom. So, nasayang yung Doom nung hindi nila napatay yung Omni Knight sa may mid lane, yung dinom ni Kuko. So, next time na mag-push, pwede pa naman siguro. And may Aegis din sa side ng King Gaming. So, parang ang ginagawa kasi ng TNC, binabawasan yung heroes ng King Gaming. And yung ginagawa ni Gabby na nagpapabawas talaga siya kanina So, wala nang ginagawa nito. Parang nagpapabawas talaga siya. Parang yung Thunder, yung pang ano nila, ano ba tawag doon? Yung parang... Kumbaga, yung kanilang turnaround,
Oo, yung pag-sunder sa Medusa. Pang-initial nila para yung Medusa mababawasan talaga yung Medusa. So, yun yung naging answer nila sa game na to. Pero, yung King Gaming, guys, kaka-pick up lang ng BKB. Hindi naman kulang sa right click. Meron lang talagang Guardian. So, kahit sabihin mong may 3 right clicker kayo, kaso may Guardian eh. So, walang gagawin yung right click. Yung sustain lang talaga yung nakakaboset sa TNC. So, eto na. Omni Knight, may Solar Crest po. Wala pa silang MKB. At si Gabi dito, ewan ko, magbi-BKB pa ata si Gabi. Pero sobrang hirap na to para sa TNC. Kung mauulit pa nila yun. Kasi syempre yung King Gaming, alam din nila na pag naulit yun, mahirapan sila. So, iiwasan nila. Engagement, nahuli dito. Na-Doombringer agad si Omni Knight. No sustain for Omni Knight. Umaatras ngayon yung Medusa. Mata style na igamit. At si Gabi, gagamitin yung reflection. Chasing down. Medusa na-contain. Medusa binabestan. Medusa mamamatay ka ba? Pero grabe yung Wokus Command. Grabe din yung Winter's Curse. Makakaalis pa guys. Pero si Kuko, na-stun yung Medusa. Ini-aim na nila. Patay dito yung Medusa. 4 na heroes for TNC. Make this a full team wipe. Grabe naman yung TNC doon. Yung mga sir, tumitindig ho yung balahibo ko dito. Kasi nakakamak pa ng konti ng TNC. Puso lang, wag pag-ibig. Oo, and imagine mo yun, parang 20 ba? Basta more than 13k gold lead kanina yung King Gaming. And nagawa ng TNC yon dahil yung sobrang gandang pagka-doom ni Kuku and maganda rin yung ward nila doon. Kaya kitang-kita yung Omni Knight. So yung Omni Knight kasi talaga, kasi yung Medusa, kahit sobrang daming item, pag na-focus niya na lahat, wala na rin masyadong gagawin yun. Ubus agad yung mana niya. Oo, may double damage pa dito Tapos yung TNC sinusulit nila. It all takes one another team fight para makakamak dito yung TNC. Isang team fight, pakulang yung ganun lang. And siguro yung next na Roshan, kailangan kailangan ma-contest ng TNC. Kasi pag nabigay ulit sa Medusa, ayun, makakapag-high ground ulit yung King Gaming. Grabe na, pero grabe yung TNC, no? Grabe pa yung TNC, guys. May nagsabi dito na balimbing pa rin daw yung cast natin, bias pa rin daw kahit natatalo na yung TNC. Anong gagawin nyo? Ibabash pa namin yung TNC. Ano ba kayo, guys? Easy lang po kayo dyan. Pag kami nagbash sa TNC, kami naman yung ibabash nyo, di ba? Oo, ganun lang yan. Isip-isip din. Siyempre wala, I mean, ano naman yan? Kumbaga, tingnan na lang natin. Naman yan. Siyempre, nakasuporta tayo sa TNC and parang tiwala na lang, ganun. Pero, hindi naman natin, ano ba tawag doon? Hindi naman natin inaano yung... Hindi ka naman yung tamang word. I mean, basta yun na yun. Basta wag lang tayo maging ipokrito, guys. Wag lang tayo maging ipokrito, guys. So, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Hindi na, ina-acknowledge yan. Ina-acknowledge naman natin yung ginagawang place ng King Gaming. Diba? Sinasabi natin, maganda nga yung ginagawa ng King Gaming dito, diba? Yung kanilang ginagawang sustain, yung pag-space out ng mga Force Staff and Hurricane Pike. Anyway. Hindi, kasi may mga namabasa ko sa chat, kaya daw yan kasi pang-port daw yung Bat Rider sa network, mga ganun. Pero guys, kanina nga, di ba, na ano pa nila, isang magandang team fight lang, maganda yung execution ng skills, kaya naman nila, hindi naman yan nagbe-base sa network. Kaso eto yung kailangan i-contest talaga ng TNC. Pangalawang Roshan po yan mga sir. Habang napakalayo nila. Maabutan hindi na ata abutan, sobrang bilis lang. May pangalawang buhay, may cheese pa po dito. Habang nakapag-wrap around yung TNC, nakita na nila, na-break ho yung smoke ho dito. Lalaban. Lalaban sila, susugol na sila dito. O all in na sila. So, all chickens paring out si Armel on the backlines. Nakakontinue dito yung Bat Rider. Pareso silang lumipad. The clash must continue. Nasa gitna, Armel masusungkit habang na-commit yung Winter's Curse. Static Storm Kinetic Field! Nakaalis pa dito yung TNC pero nakulong with the Wokus Command yung dalawa. Patay, dalawang support guys. Naiwanan pa si Kuku at si Gabi na lang natitirang survivor. Parang pangit yung pasok ng TNC dun eh. Kasi, yun nga, yung nakuha na ng King Gaming yung Aegis. Pwede sana sigurong nag-high ground na lang sila. Hinintay na lang yung King Gaming sa high ground. Kaso yun nga, parang nung na-glimpse back din kasi si Gabi, parang nahirapan na rin silang disengage. Yun lang po mga sir. Doon sila nagulantang. Habang ipagpapatuloy na ng King Gaming nasa gitna. Yung Bat Rider dito, babalik sa laban. Yung Jakiro, kailangan pang mag-respawn. Wala pong buyback dyan si EU. Titingnan natin kung TNC. Makakapalag pa ba sila dito? Mayroon pa bang himala guys?
Kasi yung Medusa sobrang far out. May satanic pa po yung Medusa. Wala siyang mana mamaya guys, pero pwede niyang indahin dito yung mga physical damage because babalik lang po yung buhay niyan. So kukunin na ng King Gaming yung 4th tier tower. First 4th tier tower sa gitna. At atas muna sila ngayon. Pero itong bottom lane medyo napupush din So tingin ko kailangang mag-def muna ng King Gaming. Kasi pwede mabasag, may dalawang catapult. So, yung double damage pa. Naman ito. May double damage pa yung Medusa. Sinuswerte, no? Oo, sinuswerte talaga itong King Gaming. Nasa kanila lahat ng swerte ngayon sa gitna na po mga sir. Double damage, i-utilize na po dito ng Medusa. Tingnan na natin kung ano mangyayari sa teamfight. Depende kasi talaga sa execution ng skills ng TNC kung makakabawi sila. Execute muna sila dito. So, habang yung Medusa nasa front lines lang, 3 minutes pa yan para sa Aegis, guys. Grabe yung item ng Medusa. Anong binili ni Gabi? Wala siyang buyback. So, na rin yung for Gabi, hindi natin makita hindi natin makita talaga. Pero may binili siyang item, so wala siyang buyback. 1K yung kulang niyang gold. Wala rin buyback si Kuku, walang buyback si Tims. Si Armel and si AU naman, kulang lang ng gold. Omninet pa dito. Ang yaman ng Omninet, guys. Meron siyang 4,000 gold. At he could go for the Lincoln Sphere kasi yun yung isa din sa natalo sila. Pero TNC, susugal sila. Gusto nilang i-caught off guard etong King Gaming. 5 months more rotation habang napakalayo pa dito ng Monkey King. Nasa lubong pa nila yung Medusa. Yung nagbabouncer lang sa harapan. Na yung smoke. Wala. Akala nila wala doon kasi yung Monkey King nasa may lane, di ba? Pinupush niya yung lane. Gulat sila Okay lang, basta gwapo pa rin ako. Sabi nila sa view. Nag-divine ba? Nag-divine daw? Nag-DR? Nag-DR ang sino? Si Gabi? Hindi ko alam Kung nakita natin nag-divine At yung Medusa pa dito, nasa front lines lang. Butterfly and ito pa yung huling clash, mga sir. That is, gandang for Kaka. Nasa backlines lang si Kaka. Naka-Lotus Orb. So, hindi niya basta-basta masasunder tong si Dash. Yun lang talaga hanggang fake account lang talaga nagagawa nila Nakakawa naman. So, Kuku. Ito, naghahanap ng Omni Knight. Uy! Pumasok ng dito si Armel. Lasso. Pero na boundless strike siya. Yung Batrider lilipad. Naggamit dito yung ating Winter's Curse with the Wukus command. In the middle, meron pa tayong combination. Kuku nabigyan. Batrider din masasama. Habang si Kaka, hinabot pa si Tims. Nag-glance back dito yung Rubik. And this is TNC losing out the clash dito sa bottom lane. GG ata. Wala, lagi silang nahuhuli sa Static Storm. Tingin ko yun yung isa sa mga nagpapanalo sa team fights para sa King Gaming kasi wala pang BKB si Kuku and si Armel. Gabi, eto na ba yung huling sayaw ni Gabi? Saunter, nagamit niya dito sa Medusa. Pero number siya dito, Manta style para sa Terrorblade. And Terrorblade will fall down. 4 heroes will be taken out. And TNC slowly silang magta-tap out na dito. Buyback na. Nako, they have come to their senses na mega clips na nakuha dito ng King Gaming. Habang ma-gain na po yung Aegis. And then this is King Gaming. Tatapusin na po yung laban. Gabi without the Metamorphosis. Nag-glimpse back pa. Hindi na nakakapalag ng maayos. May Macor Fire dito sa backlines. And then si Old Chicken, guys, backs out lang. GG will be called. King Gaming will win off sa ating semifinals sa lower bracket. And they will phase out yung ating Navi bukas. Ayun. So, tingin ko si Dark, yung Disruptor. Isa sa mga nagpanalo sa King Gaming, lalo na yung sa laning phase, dun sa Medusa sinamahan niya. No? So, ang masasabi ko lang talaga dito, sabi ko sa inyo guys, Kryptonite ng TNC yung Omni Knight. That was the last pick for King Gaming, and props for King Gaming. They have done their research at nakabawi na rin sila dito kasi mas prepared yung King Gaming. Basang-basa nila yung galawan ng TNC. So TNC might fall down. TNC will be out dito sa ESL Mumbai na tournament.
At tingnan mo, malungkot pa rin yung malungkot pa rin dito yung mga Indiano, no? Kahit alam nila na tinalo na TNC yung kanilang team. Signify, oo. Tinalo nila yung Signify, even though na dapat maging maging bad beat or dapat matalo tong TNC kasi tinalo yung Signify. Pero kita nyo naman, natalo yung TNC, hindi lang tayo nalungkot, pati sila din nalulungkot. Kita mo naman yung reaction nila doon. Syempre guys, kung kayo natalo yung mga bet nyo, paano pa yung TNC? Mas maside to para sa kanila. Mas masakit to sa kanila. At syempre, binabash na nga sila, tas natalo na nga sila, tas binabash pa sila. Okay lang yung mga basher, naandyan talaga yan. Wala tayong magagawa. Kita mo yung reaction ng crowd, Malungkot sila, wala man lang wala talaga, guys. Sobrang lungkot nila. Mahal pa rin nila yung TNC. Interview natin. Grabe naman yung mga Indiano. Old 11, you during the WESG, you guys lost to TNC in the grand final. How does it feel to beat them and taking out of this tournament? And what did you adjust? How did you guys change it up? Sobrang lahi din ng in-improve ng King Gaming compared nung 在 WESG 中的决赛，我们输给了他们，然后这次比赛我们有2比0赢了他们，就是觉得怎么样？然后在这个过程中，队伍怎么调整自己？ tama. Isang word lang yun. Yes. Walang translator. Ano ba yun? Hindi, tinranslate niya po yung tanong kasi hindi niya naintindihan yung tanong ni Neri. Okay. Ito yung translator. We didn't prepare very well in WSG, and we prepared pretty good this time. Yun. You prepared very good. Tell us also about Game 2. What do you think were the best things that you guys did to win that game so well? 在第2场比赛中，你觉得我们做的最好一点，就是足以赢得这场比赛的原因？ Ayan, finger heart na lang para sa inyo, guys. Para hindi kayo mabad trip kahit tayo talo yung TNC. Ring finger akin na. 这版能赢的话，一个是414阵容选的好，这都打得挺好的，都挺关键的。 He said everybody is doing very well, very good. Everyone's doing very well. Lastly, FYMS was actually telling me of how much Old 11 loves his family and lovely daughter, and he misses them very much a lot. They're very, very supportive. Let me ask him really quick. I mean, tell us, give us the names of your wife and daughter, and how does it feel when you're away from them, and when playing for them, and how does it feel when you're away from them? 就是你特别爱你的妻子和小孩和你的女儿，就是你能告诉我们他们的名字，然后就是在离他们这么远的地方，在做你的工作的时候。Sabi ng mga Indiano, tagal niyo. 我老婆叫 Nagugutom na ako. Nagugutom ka na. Kumain na ba kayo, guys? Kain na tayo. 我女儿 Hindi. 中文名 Lilibre 叫 si Alex payaman 跟我姓，然后 Wala na akong pera, guys. 后面你说什么来着？ Hindi na pinahita. Hindi na. 都习惯了吧？ Ayun na. 都习惯了。 I love you. His wife is Tara, and his 1-year-old daughter named Ren Xinlan. He have already get used to so far from his family. Very tough man. I saw some emotions in your eyes there. You're a tough guy. I saw it. I think everyone felt it over here. There you go. Anyway, stellar performance. You guys are set to face Na'Vi tomorrow for the lower bracket final. Congratulations to Keen Gaming. Can we get a let's go Keen this time? There you have it. Keen Gaming, crowd cheering them on. Congratulations, Old 11, FYMS. Thank you so much. That's it for day 2, everyone. Mumbai, you're amazing. We will see you tomorrow for the grand final. Back to you. ESL1 Manila, please. So, ayun na guys, yung ating conclusion. TNC is out sa ating tournament. Props for King Gaming. Sinabi nila ngayon dito na they are more prepared than West G. Kaya, nakaganti na ngayon sila sa TNC. Aabangan pa rin natin guys because we still have our C representative that is Mineski. At lalaban ho tomorrow ang
King Gaming and Navi. Navi, So, is Navi back or King Gaming makakapunta pa sila sa championships? Aabangan po natin guys at marami pong salamat sa panonood dito sa Lupon WXC Nimo TV. See you tomorrow. Once again, this is Sean PH and Alec only. So, good night everyone and have a good morning pala sa inyong lahat. Peace.